May isang uri ng kapangyarihan na hindi kailangang sumigaw. Hindi nito kailangang magpatunay, makipagtalo o magpaliwanag. Ito'y tahimik, kalmado at hindi matitinag. Ang kapangyarihang iyon ay pag-aari ng matalinong lalaki. Sa mundong ipinagdiriwang ang ingay, natutunan ng matalinong lalaki ang pinakabihirang sining, ang katahimikan. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan, ito'y disiplina sa kilos. Alam niya kung kailan ang mga salita ay hindi na nagsisilbi sa katotohanan. At kung kailan ito nagsisilbi lamang sa kanyang ego. Di may talinong glossy ay diarni, nagsasab ng, alam ko na yan. Nauunawaan niya na bawat pag-uusap ay pagkakataong matuto, hindi upang magyabang. Ang mangmang ay nagsasalita para magmukhang marunong. Ang marunong ay nakikinig upang manatiling mapagpakumbaba. Mapapansin mo ito sa paraan ng kanyang pagtahimik. Ang sandali bago siya sumagot. Hindi iyon pag-aatubili. Yun ay control. Sinusukat niya ang bawat salita dahil alam niyang kapag binitawan na ito, hindi na ito maibabalik. At sa pagpipigil na iyon nakatago ang autoridad dahil maaaring hangaan ng mundo ang kumpiyansa, ngunit mas iginagalang nito ang kapanatagan. Ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa pagkaunawa kung alin sa mga sagot ang tunay na mahalaga. Hindi niya sinasabi na, mali ka. Pagkus sinasabi niya, isa rin yang paraan ng pagtingin. Sapagkat nauunawa ng marunong, ang katotohanan ay may maraming mukha at ang pagmamataas ang nagbubulag sa ating lahat. Mas pipiliin niyang matalo sa argumento kaysa mawala ang kanyang kapayapaan. Sa bawat pagkakataong pinipili niyang manahimik kaysa patunayan ang sarili, nanalo siya sa laban na walang nakakakita. At iyan ang tunay na diwa ng stoic na lakas, ang kapangyarihang nasa ilalim ng kontrol. Bahagi 2. Ang bigat ng mga salitang walang halaga. Ang matalinong lalaki ay hindi kailanman nagsasabi ng, wala akong pakialam. Dahil alam niyang ang ganitong salita ay hindi tanda ng lakas, kundi ng kawalan ng lalim. Ang mga mahihinang tao ang unang nagsasabing, wala silang pakialam, kapag sa totoo lang sila ang pinakanasasaktan. Ang tunay na matalino ay marunong magmahal, ngunit hindi siya alipin ng damdamin. Alam niyang ang malasakit ay isang biyaya, ngunit ang labis na emosyon ay maaaring maging bilangguan. Kaya't kapag siya'y nasaktan, hindi siya sumisigaw, hindi siya naghahanap ng simpatya. Tahimik niyang binubuhat ang sakit dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang makita. Hindi rin siya nagsasabi ng, sinabi ko na sa'yo. Ang mga salitang iyon ay maaaring tama, ngunit madalas ay walang silbi. Hindi niya kailangan ng pagpapatunay na siya'y tama. Ang katotohanan mismo ang magpapatunay niyon sa pagdaan ng panahon. Ang matalinong lalaki ay marunong maghintay. Hindi siya natatakot sa pananahimik ng oras, sapagkat alam niyang ang panahon ang tunay na tagapagsiwalat ng lahat. At sa kanyang katahimikan, natutunan niyang patawarin ng walang pag-uusap. Ang mga salitang hindi niya binitawan, ang nagligtas sa kanya sa mga giyerang walang saysay. Dahil bawat beses na pinipili niyang manahimik, pinipili niyang hindi mawala sa kanyang sarili. Yun ang pinakamatinding anyo ng katalinuhan. Ang matalinong lalaki ay hindi rin nagsasabi ng, hindi ko kaya. Hindi dahil lagi siyang sigurado, kundi dahil alam niyang ang paniniwala ay mas makapangyarihan kaysa duda. Alam niya kung mananatiling tahimik at determinado, yang oras ay gagawa ng paraan. Ang kanyang lakas ay hindi palaging nakikita, ngunit nararamdaman. Turyokang lakas na hindi nag-aalala sa tingin ng iba, sapagkat alam niyang ang tunay na laban ay sa loob. Bahagi 3. Ang katahimikan ng tunay na lakas. Isa pang bagay na hindi kailanman sinasabi ng matalinong lalaki, hindi ko kailangan ng tulong. Sa mundo kung saan pinupuri ang pagiging malakas mag-isa, madaling isipin na ang paghingi ng tulong ay kahinaan. Ngunit ang totoo, ito ang kabaligtaran. Ang matalinong lalaki ay marunong umamin kapag mabigat na ang pasan. Hindi siya natatakot magsabing, kailangan ko ng gabay. Dahil alam niyang ang kababaang loob ay hindi sagabal sa karunungan. Ito ang daan papunta roon. Naalala niya ang mga stoic tulad ni Marcus Aurelius, isang emperador na may kapangyarihang higit pa sa kahit sino, ngunit hindi kailanman ikinahiya ang kanyang mga tagapayo. Sinulat niya sa meditations kung kanino siya natuto ng kabutihan, ng pasensya, ng disiplina. Ang matalinong lalaki ay ganoon din. Alam niyang ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pasanin ang kaya mong itago, kundi sa tapang mong aminin na hindi mo kayang mag-isa. At kapag siya'y humihingi ng tulong, hindi ito para magpakita ng kahinaan, kundi para palakasin ang ugnayan sa iba. Dahil sa Stoicism,
Walang sino man ang nabubuhay ng hiwalay. Tayong lahat ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Kaya't kapag sinabi niyang, tulungan mo ako, hindi iyon pagtalikod sa lakas. Iyon ang pinakamataas na anyo ng karunungan. At isa pa, ang matalinong lalaki ay hindi nagsasabi ng, huli na para sa akin. Dahil para sa kanya, ang oras ay hindi kaaway. Ang bawat araw ay paanyaya. Ang bawat umaga ay paalala na habang may hininga, may pag-asa. Maraming lalaki ang tumitigil sa pag-abot ng pangarap dahil naniniwala silang huli na lumipas na ang panahon ng pag-asa. Ngunit ang matalinong lalaki, alam niyang habang siya'y buhay, mayroong dapat matutunan, mayroong dapat ipaglaban, mayroong dapat baguhin. Ang kanyang karunungan ay hindi nakasalalay sa edad, kundi sa pagpapatuloy. Habang ang iba ay natatakot sa oras, siya ay nakikipagkaibigan dito. Tumasagis fall. Ang tunay na karunungan ng isang tahimik na isip, at marahil, ang pinakamasakit na kasinungalingan na sinasabi ng isang lalaki ay ito, ganito na talaga ako. Simpleng salita, ngunit sa ilalim nito, ay isang tahimik na pagsuko. Isang pagtanggap na hindi na siya magbabago. Ngunit ang matalinong lalaki, hindi kailanman isinasara ang pinto ng pagbabago. Alam niyang bawat araw ay pagkakataon upang ayusin muli ang sarili. Hindi dahil hindi siya kontento, kundi dahil iginagalang niya ang sarili niya ng sapat. Para hindi manatili sa dati, sabi ng mga Stoic, ang kalikasan mismo ay pagbabago. Ang araw ay sumisikat at lumulubog. Ang mga bundok ay dahan-dahang nagbabago sa paglipas ng panahon. Kung ang kalikasan ay patuloy na gumagalaw, bakit tayo titigil? Ang matalinong lalaki ay hindi natatakot magbago. Kahit alam niyang masakit ito, dahil alam niyang ang sakit ng paglago ay mas mabuting tiisin kaysa sa sakit ng pananatili sa lumang sarili. Kaya't kapag nahuli niya ang sarili niyang nagsasabing, ganito na talaga ako, ngumiti siya ng bahagya at bumulong, hindi. Ako ay patuloy na nagiging ako. Tiya't sa katahimikang iyon, naroon ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi galing sa mundo, kundi sa loob, sa pagitan ng paghinga at pag-unawa, sa pagitan ng pagkakamali at pagpapatawad. Ang matalinong lalaki ay hindi perpekto, ngunit patuloy siyang nag-aaral. Hindi siya laging tama, ngunit laging bukas ang isip. At sa bawat sandali ng kababaang loob, nagiging mas malapit siya sa karunungan na hindi kayang bilhin, hindi kayang ipilit, kundi kayang maramdaman. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ilan sa mga salitang ito ang nasabi mo na? At alin sa mga ito ang handa ka ng iwan? Dahil sa dulo ng lahat, ang karunungan ay hindi tungkol sa pagiging matalino, kundi sa pagiging handang matuto, paulit-ulit, hanggang sa huling hininga. Kaya ngayon alam mo na, ang tunay na matalinong lalaki ay hindi yung laging nagsasalita, kundi yung marunong tumahimik sa tamang oras. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng disiplina, sa paraan ng kanyang paghinga, sa katahimikang may karunungan. Marahil ito ang aral na kailangan nating tandaan. Ang kapangyarihan mo ay hindi nasa lakas ng tinig, kundi sa lalim ng iyong kamalayan. Kapag tumigil kang ipagtanggol ang iyong ego, doon mo sisimulang ipagtanggol ang iyong kapayapaan. Kung ang mga salitang ito ay umabot sa puso mo, ibig sabihin, naiintindihan mo na ang tunay na kahulugan ng lakas, manatiling kalmado, manatiling mulat, manatiling tahimik kapag ang katahimikan ay may saysay. At kung sa palagay mo ay kailangan ito ng iba, huwag mong hayaang mawala. Ibahagi mo ito. Ipaalala sa kanila kung ano ang itsura ng tunay na karunungan. Ito ang Fragments of Truth. Kung saan ang katahimikan ay nagiging karunungan, tuwaang pagninilay ay nagiging kapangyarihan. Hanggang sa muli, manatiling stoic, manatiling gising,